Good evening, Collegiate Americans. Welcome back sa aking YouTube channel. Ang mainit nating update ay mga patungkol po dito sa TV ads na kung saan huli po ang kasinungalingan ng mga kalaban. Sapagkat lagi po nilang ikinigiit na almost 1 hour na ang kanilang commercial parate. So, 59 minutes. Pero nang i-count po ng mga netizen, naku po, ay mukhang inaabot nga lang ata nang wala pang 20 minutes sa kanilang commercial, Collegiate Americans. Grabe. Wala na pong nagtiwala dito sa Tape Inc. Bagsak na wara ang kumpanya nila kapag nagtuloy-tuloy po ito. Kasi naman, ay ngayon pong araw ng Sabado. Kung sa bagay kasi ay may issue ngayon, pinalitan na nila ang kanilang title. Kaya marami ang hindi po ata nag-commercial dito sa Tape Inc. Kaochi. Nako, good luck po talaga sa kanilang programa. So, ayun, Kaochi, meron lamang po silang total of 29 TV ads kanina. So, narito po, hayaan nyo na basahin ko. Napakalaki po ng lamang ng commercial ng TVJ. Take note, commercial lang po pinag-uusapan natin. Hindi pa kasama ang mga major sponsors na kung bibilangin po natin, naku, taob na taob po. Ang Tape Inc. Ang pinagmamalaki nila ngayong commercial or mga major advertiser ay yung mga nakapag-advance payment sa kanila. So, since may advance payment ito, Collegiate Americans, inaasahan ko, no, at ang pagkakaintindi ko rito ay hindi na ito binabayaran ng mga advertisers ang Tape Inc. Ibig sabihin, kasama na po yung binayad ng mga advertisers doon sa sinasabi ng Tape Inc. noon na sila'y nalulugi. So, wala na. Ibig sabihin yun, nawaldas na. Wala na po yung pera na yon. Ibig sabihin ay nandun lang sila para i-google ko ano yung in advance. Problema na ng Tape Inc. yun. Kasi wala na silang makukuha dito sa mga advertisers na yan. Wala na kapag advance sila, di ba? And kung naubos na ng Tape Inc. yung in advance nila, hindi na problema yon ng mga advertisers. Meaning kahit merong mga sponsors tayong nakikita, wala pa rin kita doon ang Tape Inc. Kumbaga ay kung may ginagastos man dito ang Pure Gold or iba pa nilang mga advertisers like Bingo Plus, ay ano na lamang po yun, mga product na pinamimigay. So yun ang pagkakaunawa ko dito since advance payment. May advance payment. Anyway, dumako na nga po tayo dito sa ating pinag-uusapan nga bago tayo maligaw, no? Ang commercial ng Tape Inc. na kung saan mayroon pong 29 TV ads. Ayun po dito, no? Tahanang pinakamasaya ng GMA Network Commercial Breaks, January 6, 2024. Number of TV ads, 29 TV ads. So, ay nandiyan daw pong Surf with Active Clean, Dove, Dermacare, Nor Chicken Cubes, Nido 3 Plus. And take note ha, take 15 seconds lamang po ito. 15 seconds lang. So meaning, ang tatlong ito hindi pa po yan makaka 1 minute. Ay, 4 na pala to, no? So 1 minute ka OG, tapos sasabihin nila na nakaka 59 minutes sila sa kanila pong TV commercials. Total lang po kasi nito ay 29 TV ads. Grabe. Ibig sabihin, pagod na naman ang kanila pong mga host niyan. So, 4 pa lamang po ito. Dito naman, sa sunod, ayan o, inaka-isa-isa po dito. Breeze, Head and Shoulders, Mang Inasal Chicken, Milo, Maggi Magic Sarap, Serve Fabric Conditioner na tigpi 15 seconds lamang din. Collegiate Americans. So, ang bilis ng oras. Papaano kaya ito tatagal ng 59 minutes tulad ng tinutukoy nila? So, andito for 15 seconds lang din ito, no? Cream Silk, Vicks, Breeze ulit, Dove, Smart Dishwashing Paste. So, nakaisa-isa po dito yan. Sunsilk, Surf, Safeguard, Cream Silk na ulit, Surf Fabric Conditioner, Vaseline, Jollibee Mix, Sunsilk, Breeze na naman, Domex, Nor Shrimp Cubes,
At ito ang bumubuo, 28-29 nila, Dove ulit and Surf ulit. So, ayun na nga ka-OG, no? At 29 na nga lang po ang total ng commercials nila ngayon, paulit-ulit pa. Kita po natin, lahat po na binanggit ko ay 29 po na products yan, na yung iba umuulit pa ka-OG. So, wala. Baka nga 5 minutes lang or 15 minutes. Kayo na mag-compute, guys. Iniisip ko, no? Paano kaya yung kanilang programa na ito? Todo kayod na naman ba sila? Pagod na naman ba sila? Kaya pala ganun yung picture nila dito, oh. Tingnan nyo, guys. Ayan po, oh, ka-OG. Akala ko malungkot lang talaga sila dito. Dahil nga sa hindi na sila Itbulaga. Dahil nga talo po sila ka-Legit Carvacans. Yung pala ay pagod na pagod din. Kung sabagay, itong si Cassie, yung itsura niya dito, at saka si Kokoy, ay parang pawis na pawis at pagod na pagod. Anyway, sabi po dito, sa mga curious sa commercial gaps ng tahanang pinakamasaya, ayan, 29 ads. Kaya pala, fake news. Yung nagsasabi na umaabot ng 59 minutes ang total gaps. Diyos ko, board productive. Tigilan na ang pag-iilusyon. Haha, hashtag Legit Davicads, hashtag Itbulaga TV5. So, na isa-isa naman po siguro sa inyo lahat. Samantala, malayo naman ang agwat natin ka-Legit Davicads, no? Triple, sapagkat tayo po ay may 64 TV ads. EAT Itbulaga TVJ, list of TV ads, January 6, 2024. Episodes, TV5 at CNN Philippines. Total number of TV ads, 64. Details on this page and DRPS, PHCA online. So, ayan guys, kanina, napaka, ng agwat nila, no? 5 lang sa first gap, sunod, ilan lang, 5 lang din wari. Pero dito sa TVJ, first gap pa lamang, meron na po agad tayong 15 TV ads na tig 15 seconds din ka-OG. Ayan, makikita po ninyo dito. So, nariyan ang Sunsilk, ang Centrum Silver, ang Ariel Sunshine Press, Head and Shoulder, Mang Inasal Chicken, Milo, Safeguard, Oral-B, Sunsilk, Strong and Long, yung kanina po ay anti-dandruff. Tapos ito, Downy, Vicks, Cream Silk, Sangabion, Bet 88, Sunsilk Smooth, and Manageable. So, iba-ibang klase ka-OG. Sabi pa dito sa Gap 2, meron tayong 11 TV ads. So, medyo bumaba siya ka-OG. And then dito sa pangatlo, sa Gap 3, meron tayong 12 TV ads. Congratulations sa TVJ. Dito sa Gap 4, medyo dumami po ulit. 14 TV ads. Kung hindi ako nagkakamali, baka during Gimme 5 na ito ka-OG. Then, ang kanilang Gap 5 ay 12 TV ads. Yun. So, yun nga. Total of 64 TV ads, and we are looking forward na sa mga susunod ka-OG since Itbulaga na po talaga itong tunay. Aabot po ulit ng 100 na TV commercials ang TVJ. So, congratulations again. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta. Ito po ang true na update. Lampaso po hindi lang sa ratings, sa online views, kundi pati na rin po talaga sa TV ads lampaso ang kalaban. Samantala, sabi ni Sir Manuel Ponce dito, Miss Gandara, at saka yung mga host ng Fake Bulagta, kaya ba nila magtrabaho ng walang sahod sa loob ng halos 1 year katulad ng ginagawa ng TVJ? Nako, ako na pong sasagot, mukhang hindi nila kaya yan. Kasi unang-una kaya nila yan tinanggap, hindi dahil mahal nilang Itbulaga, kundi dahil sa offers sa kanila. Di ba ang katwiran po nila palagi ay kailangan nila ng trabaho lang. So, yun yung dahil sa pera. Kaya nila ito tinanggap, ka-Legit Davicads. Malaki ang offer sa kanila ng Tape Inc. Kaya ayon, hindi na huminte. So, hindi nila kaya yan. Isang taon, di po pasasahuran ako. Ay baka mag-awol ng mga yan.
Kaya nga ang TVJ hindi yan magiging history kung pera-pera lang sa kanila ang mahalaga. Totoo po yan. May gusto nila ang gusto nila ay magpapasaya at tumulong sa ating mga digital gods. At sabi nga nila, parte na ng buhay nila ang Itbulaga. Ganon din tayong mga legit Dabricats. Ganon kasi talaga pag genuine, guys. Genuine ang iyong pagpapasaya sa mga tao. Biruin nyo yun, meron silang problema. Si Jose Manalo umabot na sa puntong umaga nagtatrabaho pero dahil walang sahod, gabi ay kakayod pa din siya. 'Di ba? Ang tagal na naging gano'n ang kanilang sitwasyon pero hindi po sila sumuko. So meron pala silang problema na pinagdaraanan pero patuloy silang nagbibigay tulong at saya sa atin pong lahat. Sabi pa dito, IPOPIL has made a decision on December 4, 2023 to cancel the trademark registration or for merchandise of Tape Inc. Both parties were informed officially on December 5, 2023. JDL is waiting for the official approval of his application with IPO. This Procnoy, together with Bobo Productive and Best Pill, are just trying to confuse the YouTube readers who don't understand the law. So, ayun na nga. Talagang ginagawa po nila, binibrainwash nila ang mga tao, damage control, at kung ano-ano pang strategy. Siyempre, para na rin na mahikayat ang mga advertisers. Ang problema, mas matalino mga advertisers sa kanila. Dito sa mga viewers, feeling ng iba, malakas talaga ang kalaban. Dahil sa strategy nito mga tape defenders na yan. Pero at the end, kita nyo naman, di ba, nga. Samantala, sabi naman ni Miss Nancy Dane, dapat ata maglabas ng statement ang IPO tungkol sa desisyon nila. Ipaliwanag nila na hindi pa na-update ang website nila. Yun, at yun kasi ang nilalabas ng Tape Inc. na kanila pa daw nakapangalan. So, kanila na, nakapangalan sa kanila for merchandise, hindi rin naman nila magamit. Dahil itong Regional Trial Court ng Marikina ay talagang pinapasara ang Itbulaga ng tape. Bawal na nilang gamitin. Permanently pa ang nakita natin ka-OG. O, diba? So, nga bells. Mag-aapila daw sila dyan. So, ang sunod na kaso na atin pong aantabayanan ay apila nila hinggil sa desisyon ng Marikina Regional Trial Court. And then, sunod ay Korte Suprema na siguro. Or dadaan pa sa another Regional Trial Court. Or kung saan pa man aabutin. Pero itong trademark na Henyo Master Joey De Leon mukhang wala na talagang habol ng taping dito. Wala na. Matibay na po ito sa pangalan na Henyo Master. So, yun lang po muna ang ating update ngayong gabi. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.